konti lang tayo, no? Pero hindi pa natatapos dun eh, yung pagsasaya at pagpupuri natin sa Panginoon. Sabay natin palakpak ang ating mga kamay kasi sa isang linggo, di ba? Ngayon lang tuloy tayo magpupuri sa ating Panginoon. Buksan natin ang ating mga puso, bigyan tayo ng pagkasalamat sa Panginoon, sa biyaya, sa pagpapalang na binibigay sa ating ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. We will worship you, Lord. Hallelujah. worship you, Lord. Holy Spirit, come to this place. Ipanama mo sa amin, Panginoon, ang iyong presensya, O Diyos. Samahan mo kami. Samahan mo ang bawat isa, Panginoon, na maramdaman ang iyong yakap, Panginoon. Bagamat konti man kami, O Diyos, pero alam namin kasama
Kasama ka namin, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for this opportunity, O Lord, na makapagpuri kami ulit sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kung naman nakita mo na sa akin ang inais mo, di ko'y nagkaroon ako. Ang pinili mo kahit sa narinig mong daan, tinawag ang aking pangalan, inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di mabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga ba? Nung habang nakita mo na sa akin ay ninais mo, di ko'y nagtatampo. Ang pinili mo kahit sa malilim mong daan, tinawag ang aking pangalan, inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ika'y panilimuran, di mo ako iniwan, kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mo lahat. Ika'y panilimuran, di mo ako iniwan, kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mo lahat. Thank you, Lord Jesus, sa pag-ibig sa Panginoon, Panginoon. Kahit sa madilim namin lahat, O Diyos, hindi
welcoming us today sa pagpuri namin sa iyong pangalan. Lord, recognize you, Father, for who you are and for what you have done. Thank you so much, Lord God. Nawala yung mga kasalanan ng bawat isa, Father. Because of your grace, oh God. And Lord, nothing compares to your love. Your unfailing love, Jesus. Yes, Lord, we glorify your holy name. Ang cross ng Kalbaryo
pag-ibig mo, Jesus, dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya niya. Pag-ibig mo, Jesus, dakila. Pag-ibig mo, Jesus, dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya. Malakas ang ngalan mo, malakas ang ngalan mo, oh Hesus. Malakas ang ngalan mo, malakas ang ngalan mo, malakas ang ngalan mo, oh Hesus. There is power in your name, O God. Dakilang pag-ibig mo, Diyos, sa bawat isa, Father. Yes, Lord, walang hanggan. Walang hanggang papuri, Lord, Father God. Yes, Jesus. We thank you so much, O God, for enabling us, Father, today to worship your holy name. Lord, kahit na hindi kami karapat-dapat, Father, ang iyong pag-ibig ay sapat, Father God. And we thank you so much, Lord, Father God, for choosing us, for giving us, Lord, Father God, the chance to worship your name, the privilege to worship the name of Jesus. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang pa at wagas mo pasintan. Habang walang kakaya na masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang pa at wagas mong pagsintas. Habang walang kakaya na masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ko sa aking kaluluwa.
yan, Father God. Hanggang ngayon, Father God, damang-dama namin, Lord Father God. Damang-dama ng bawat isa ngayon, Father God, na Lord, mahal mo po kami. And we thank you so much for your love, for your unfailing love, Father. For giving us, Lord Father God, this life to worship your name, Jesus. Lord, andito kami, Lord Father God, sa lugar na ito, Lord Father God, para papurihan ng iyong pangalan, Jesus, to worship your name, to give glory to your name, Lord God. Lord, dahil wala kaming matakbuhan, dahil ikaw, Diyos, ang nagsabi, Father God, seek, call the name of the Lord, knock and you will open the doors of heaven, Father. We thank you so much, Lord God, for letting us felt your love. Today, Lord Father God, andito, Lord Father God, ang iyong lingkod, Father. Open ang aming hearts, Lord Father God, sa pag-receive ng blessing through your word, Father God. Sa pag-receive, Lord Father God, ng panalangin galing sa inyo, Father God. We thank you so much, Lord Father God, sa willingness ng bawat isa, Lord Father God, nandito ngayon. Sa willingness, Lord Father God, ng bawat isa, Lord Father God, sa pagtawag ng iyong pangalan, Father. Nothing compares to your name. We adore you. We worship you. We give glory to your name, Father God. Hallelujah. Ang lahat ng anak ng Diyos, ipagsabi ng aming kataan ng Jesus. Hallelujah. Tayo po ay umupo. Hallelujah. Tayo ay patuloy na magpuri, magpasalamat, at sumamba sa ating dakila at napakabuting Diyos. Hallelujah. Panginoong Yesus, sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kalulhatian, sa iyo ang kapangyarihan. Walang ibang pangalan, O Diyos, na pinagkaloob sa silong ng langit na sukat ikaliligtas, kundi ang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Hallelujah, hallelujah. Walang ibang pangalan kami, O Diyos, na pupurihin. Walang ibang pangalan kami itatanghal. Walang ibang pangalan kami itataas, kundi ang pangalan, O God, ang makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka aming Diyos, sambahin ka aming Diyos, luwalhatiin ka, Panginoong Yesus, sa aming mga buhay. Wala kaming itataas, wala kaming ibang itatanghal, kundi ang pangalan ng aming Panginoong Yesus na makapangyarihan sa lahat, na siyang nagligtas sa aming ugat mula sa kamatayan, mula sa walang hanggan, Diyos, na kaparusahan. Salamat, salamat, salamat aming Diyos. Salamat aming Panginoon Yesus sa sukdulang biyaya, sa sukdulang pag-ibig mo, God. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Lord, hindi kami karapat-dapat sa iyong harapan. Lord, isa kaming maruming basahan sa iyong harapan. Subalit, O Diyos, dahil yun sa iyong pag-ibig, O God, kami ay nilinis mo, God, sa aming mga kasalanan, O God. Kami ay pinatawad mo, O Diyos. Kami ay tinubos mo sa aming mga kasalanan. At kami, O Diyos, ay matuwid na sa iyong harapan. Maraming salamat, aming Diyos. Hallelujah. Nilinis mo kami, O God, at ginawa mo kami, O Diyos, maging mabuti, O God, sa iyong harapan. Nakasing puti, O God, ng Yeme. Salamat, 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 O God. Our words, O God, are not enough, O God, to give you, O God, all the glory, all the honor and praise, O God. Hallelujah. Lord, because only the name of God, the name of our Lord Jesus Christ, O God, deserves, O God, all the glory and the honor and the praises, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Amen. Purihin po ang Diyos at salamat sa ating Panginoon sa bawat isa na narito upang tayo ay magkaroon ng ng pagpupuri sa Diyos. Diba? Salamat sa Diyos dahil meron tayong opportunity para magpuri at magpasalamat sa Kanya. Una, salamat sa Diyos kasi
tayo ay may buhay, may lakas tayo sa araw na ito, sa oras ito. Kasi nakarating tayo sa lugar na ito, amen? Sapagkat ang nais ng Diyos sa atin, O God, ay makapagbigay ng papuri at parangal sa Kanya sa bawat oras ng ating mga buhay. So, salamat sa Diyos sa bawat isa na narito upang samahan tayo, sumama sa atin sa pananalangin. Sapagkat ang panalangin ay napakahalaga, lalo na sa ating kapanahunan. Amen at amen. So ngayon, without further ado, okay, so nais kong ibigay ang microphone, okay, sa isa sa mga kapatid natin na magbabahagi about the importance of prayer. Amen. So, puri ng Diyos sa buhay ni Sis Risen. Amen at amen. Good afternoon po sa lahat. Kung nagtataka kayo ba na ako andito, ako din. Nagulat din ako nung nag-message si Pastor na, Aidan, dito ka, Aidan. Ay, okay. Nagulat ako nung nag-message si Pastor na kung pwede daw po ako magbigay ng exhortation sa day of prayer. As grabe gulat ko. Paano gulat si Rachel? Wait lang mga para makapag-ano lang ako. Yun, nagulat ako nung nag-chat si Pastor. Akala ko panimula lang ako sa message mo. Wala pala. Tapos nung nag-send ka ng ako lang pala yung kaya napilitan akong gumawa ng, pakita mo nga Ate Dayna, yung colorful na PowerPoint presentation ko, napilitan ako. Pero, tinay ko yung pag-message ni Pastor na maging challenge sa akin at sa kapwa ko young people na mag-step out sa comfort zone. Kasi alam ko na mahihirapan talaga ako dahil sa Tagalog. Nagpa-message ako doon sa amin, nag-insert ako sa amin. Pero syempre, Bisaya man to dito, direct Tagalog man. So, alam ko talaga na mahihirapan talaga ako. Kanina nga nag-practice, di ba, na nagkamali ako kasi Bisaya yung kanta na yon, parang tin-translate lang sa Tagalog. So, ayun. Yung natin ngayon, yung pag-uusapan natin ngayon is anong importance ng prayer sa Christian life. Kung nagtatanong kayo, ba't ako yung pinili ni Pastor, hindi ko din po alam. Pero alam ko na ang Diyos, yung gagamit sa akin sa pag-speak out ng word ni Lord ngayong araw. So why prayer is a must? Growing up, nag-train ako, galing ako sa family na Christian. So growing up, tinuro sa akin yung prayer. Pero yung prayer na yun, syempre, kung bata ka pa, tinuturuan ka talaga kung ano yung word by word na prayer. Simula sa pag-pray sa pagkain. Yung first na prayer ko, Lord, thank you for this food. Amen. Happy na yung mga parents ko. Grabe, proud na proud sila sa akin. So, ako na-feel ko na, parang i-push ko pa yung prayer. Next na prayer sa devotional, every morning, inaano ako ng nanay at tatay ko, nag-devotional kami. Mag-reverse, tapos prayer. Yung prayer ko doon sa first devotional namin nakasama ko, Lord, thank you for this food. Tapos sinana ko ni Mama, hindi. Dapat yung prayer mo dyan is, Lord, thank you for waking me up today. Yun na naman yung prayer ko. So, na-practice ako sa ganon. Hanggang lumaki ako na hindi dapat pala ganon yung prayer. Hindi pala dapat scripted. Hindi pala dapat kung ano yung sinabi sa'yo, yun lang yung sasabihin mo din. Dapat maging reflection yan ng Christianity mo. Yung the way ka magpanalangin sa ating Diyos. So why prayer is a must? Bakit kailangan pong manalangin? Alam naman natin na alam naman ng Diyos ang lahat, di ba? Alam naman ng Diyos kung ano yung kailangan natin sa bawat araw. Alam naman ng Diyos kung ano yung plano natin.
Alam naman ng Diyos kung sino yung dapat tutulungan. So bakit hindi na lang, Lord, alam mo na yun ah. Ganon. Bakit hindi gano'n na lang? Lord, kaya mo na yan. Alam mo na yan kung anong kailangan ko. Bahala ka dyan. Ganon. Bakit kailangan natin i-speak out kay Lord kung ano yung mga, yung panalangin na galing sa puso? So before tayo sa importance ng prayer, nagtanong ako kay Google kung ano talaga yung meaning na prayer. Sabi ni Google, prayer is a solemn request for help or expression of thanks addressed to God or an object of worship. So growing up, yung pag ano ko sa prayer, yung perspective ko sa prayer is hanggang dun lang pala sa request for help. Hanggang dun lang pala sa expression of thanks. Lord, thank you for this food. Lord, guide me. Lord, gusto ko ng ganito. Hanggang dun lang pala, meron pa pala object of worship. Prayer is an object of worship. Dun nagsta-start yung expression of worship natin kay Lord. Because prayer, when we pray, nare-recognize natin kung sino si Lord at kung ano yung nagawa ni Lord sa buhay natin. So, to understand deeper sa kung ano talaga yung importance ng prayer, syempre, kailangan natin malaman kung ano yung what prayer is not. Prayer is not bargaining with God. Prayer is not bargaining with God. Nung bata ako, sabi ko, Lord, kung ibibigay mo sa akin yung ganito, magpapagamit na ako sa church. Ganon yung prayer ko. Oo, na-experience ko yung ganon kasi yung mama ko, praise and worship leader. Tapos, niyaya niya ako sa gitna. So sa feeling ko, parang tinatrain ako ni mama na mag-praise and worship leader. Magsakit-sakitan niya ako ng tiyan. Oo, before mag-praise and worship, sabi ko, sakit ng tiyan ko, mauwi muna ako. Pero hindi, alibay ko lang yun. Ilang beses nang nangyari yun. Tapos, wala eh. Biglang sumakses. Wala eh. Dumating yung time na ginamit ni Lord yung isang Sunday na parang na-high blood siguro si mama nung time na yun. Tapos ako yung nasa tabi niya. Kaya, inano si mama, parang ako yung naiwan doon. So, sinong magpa-praise lead? Doon nag-start. Hanggang sa next Sunday, ako ulit kasi nagpapagaling pa si mama. Hanggang sa next Sunday, yun na. Nasanay na yung church. Si Inday Christian na yung sa gitna. Yun, ginamit ko yung alibay na yun. Sabi ko kay Lord, gusto ko po ng ganito. Hindi na ako magpapapilit. Yun. Prayer is not bargaining with God pala. Ganon. Pangalawa, prayer is not making demands. And also, prayer is not only asking God for things. Sa buhay ng mga Kristiyano, parang ginagawa na natin si Lord na genie. No, nag-grant ng wishes natin. Yung tawag-tawa si Tatay Ladi. Oo, na-experience natin yon. Sa mga panahong, na talaga tayo, parang gipit na. Yung prayer, yung laman ng panalangin natin is, kung ano lang yung gusto nating makuha, hanggang doon na lang. So, prayer is not making demands, and prayer is not only asking God for things. Baka yung iba sa inyo, yung life verse is yung Philippians 4:6. Do not be anxious about anything, but in everything with prayer and supplication, present your request to God. Ganon. Yung iniisip natin, i-present pala yung request natin kay Lord and He will answer all my prayer. Hindi dapat nagsa-stop lang sa ganon. Hindi dapat puro lang hingi. Hindi dapat hanggang doon lang sa part na, Lord, kailangan mo ito ng ganito, ibigay mo sa akin ito, stop na ng ganon. Kasi, naglilidin yun ng danger. Gold rush, kumbaga. So, sobrang hingi natin kay Lord, napupunta na tayo sa punto na parang nagmamadali na tayo. Bakit hindi pa rin binibigay ni Lord? Nakapunta na tayo sa danger. Number 4, prayer is not a way to control God. Lord, ito yung plano ko. Lord, gusto ko pagka-graduate ko, ito yung gusto kong trabaho. Lord, pagkatapos niyan, ganito. Parang grabe ka, demanding ka. I-control mo pa si Lord. Ganon, na-experience ko din yan. Sorry, Lord. Prayer is not a way to control God. And prayer is not a way to show off one's spirituality before others. Hindi dapat ganon.
prayer must be a reflection of Christ in us and a reflection of intimate relationship with Christ. So may nagtanong, one time may nagtanong sa akin, Ate Rachel, ba't ganyan yung perspective mo? Ba't kaganyan sa church? Isa lang yung sagot, ay paano Ate Rachel, paano mag-same sa'yo? Paano ako abot sa punto na maging katulad mo na mapapagamit din sa church na walang hesitation? Sabi ko, you have to first have the personal encounter in Christ. Yun yung pinaka-importante. Dapat bawat isa sa atin may personal encounter tayo kay Lord. Paano? Paano yun? Paano mo yun masasabing, ito personal encounter ko na to? Yun, malalaman mo kasi mararamdaman mo yun. Mararamdaman mo yun na yun yung time na parang may sa'yo, parang may, yung whisper sa Tagalog? May nagpulong sa'yo na, I am with you, na huwag kang magamba, huwag kang matakot dahil andyan ako. Si Lord yun. Pero syempre hindi literal baka Okay, go na tayo sa importance of prayer. Prayer builds a relationship with God and a way to communicate with Him. Actually, privilege nga tayo kasi free lang yung way na makausap natin si Lord. Agree ba kayo doon? Agree ba kayo doon? Na privilege tayo? Na bless tayo? Na free lang yung wala na tayo, hindi na kailangan magpa-load? Hindi na kailangan magpa-load. Kahit anong advancement, kahit anong ng technology ngayon, wala talagang makaka-create ng way para makausap natin si Lord. Only prayer is the way to communicate with God. Prayer is the only way to build a relationship, to build the intimate relationship. Kung gusto mo mag-grow sa Christian life mo, mag-pray ka. Start with your prayer, start with your daily devotion, kasama ang Diyos. Kausapin mo si Lord, i-welcome mo si Lord sa life mo. Wala nang ibang paraan para ma-deepen yung relationship mo. And also, sabi nga sa Psalms 145 verse 18, the Lord is near to all who call Him and to all who call Him in truth. Number 2, madali lang ako. Hindi ako katulad ng papa ko na sobra 1 hour mag-message. Oo, aliway lang. Yung papa ko grabe mag-message. Okay na? Yung papa ko grabe mag-message. Yung mama ko nagsusulat yan. Tama na. Tapos binibigay sa akin, maliit ako na, bigay mo kay papa mo. Yun yung topic namin ni Ate Mayra kagabi. Sabi niya, baka, nagagawa ka ng outline, baka message na yan. Sabi ko, ganito ka lang. Huwag sobra na. Number 2, prayer reminds us that we are not in control, God is. Amen? Hindi tayo yung nag-control. Hindi natin kaya yung mga na-encounter natin sa bawat araw. Kung wala si Lord, wala tayo ngayon. Walang lakas si Tatay Ladi dyan. Diba? Kung wala si Lord, kung wala yung pagpanalangin ng bawat isa sa strength ng bawat araw, kung wala yung pagpanalangin ni Pastor na i-bless yung mga members dito sa church para makapunta rito ngayon, wala tayo dito ngayon. Kung wala yung higpit ng panalangin ng bawat isa, wala tayo dito ngayon. So, nagre-reflect dito sa nakadepende tayo sa Diyos. Tayo umaasa lamang sa Diyos. Nagpapakumbaba tayo sa Diyos dahil alam natin na hindi natin kaya yung bawat araw. Amen? Hindi natin kaya kung wala ang Diyos. With man, this is impossible, but with God, all things are possible. Amen? Amen. All things are possible in God. Kaya wag tayong mangamba kung sa mga panahong ma-feel natin parang hindi natin kaya kasi meron ng Diyos. Kung hindi natin kaya, kaya ni Lord. Number 3, prayer increases our faith and bring peace to our life. Amen? Sa bawat panalangin, bawat araw, yung i-share ko lang, at church namin, may prayer board kasi kami doon. Mga prayer request board. Lahat ng mga prayer request ng church members nakasulat doon. Tapos, kung sino na yung parang answered prayer request na, erase na, parang overwhelming ma-feel na yung pag-erase, tapos na yan, grabe, thank you Lord. Parang nakakataba ng puso yung ganon. Kasi,
every answered prayer request is a test and increases our faith. Every panalangin, na-bless nga ako kay Sister Susan kasi sabi ni Pastor nung pag-visit niya, nakakakiti pa si Sister Susan, nakukuha niya pang umiti kahit na ganun yung niya, kasi nabuild siya sa prayer. Amen? Nabuild yung life ni Sister Susan sa prayer. And also, nung every may mag-message sa GC, wala kasi kami may GC kami doon sa amin, pero announcement, minsan lang na gano'n, na-bless ako every time na pwede pong pa-include sa prayer, kasi ganito. Parang, ang saya lang, nakakataba ng puso kasi alam nila kung sino yung tatakbuhan. Alam nila kung sino yung mas nakakatulong. Amen? Amen. We already believe, though we have not seen the answers yet. Kasi we have faith. Amen? And faith is the substance of things we hope for. Hallelujah. Letter D, number 4, number 3 na ba tayo? Number 4, ang dali lang naman. Grabe. Number 4, prayer helps us to listen to what God has to say. Yung pagpanalangin natin, minsan yun yung naging way para kausapin tayo ni Lord. Naiyak ako. Biglang sumukso. Naiyak ako sa mga panahong, actually every message ko talaga kasi umiiyak ako. Ganon. Alam ko na ina-anoint ako ni Lord every time na message ako kasi I'm doing His will. And also, number 4, prayer helps us to listen to what God has to say. Minsan, na tayo kasi ba't hindi pa rin sinasagot ni Lord? Ba't andito pa rin ako? Ba't stuck pa rin ako? Lord, pwede bang ialis mo na lang ako sa corner na ito? Lord, pwede bang ipapuntay mo na ako sa lugar na parang peaceful lang, walang gantong mga Instead of doing that prayer, what if we add it in our prayer na, instead na magsabi tayo, paalisin tayo, what if mag-pray tayo na, Lord, kung hindi mo man ako paalisin, ikaw na lang yung pumasok. Lord, kung hindi man ako makakaalis dito, tulungan mo na lang ako. Ikaw na lang yung pumasok dito, samahan mo ko, kasi alam naman natin na hindi tayo mababayaan ni Lord. Amen? Amen. Hallelujah. Last na, the heart of prayer is an act of worship to the Lord. Amen? Balik pa rin tayo sa basic. The heart of prayer is an act of worship to the Lord. Simple as that. Kung hindi pa tayo, wala pa tayong ministry sa church, kung nakaupo lang tayo, pray to the Lord. Start doon yung ministry mo. Yung pagpanalangin mo kay Lord, nang worship mo na si Lord. Bakit? Kasi, na-recognize mo kung ano si Lord. Kung gaano kadakila ang Panginoon, kung ano yung mga nagawa niya, at kung ano yung magagawa pa ng Diyos. Yung best example dito, sa pagpipray si Jesus Christ. Diba? Grabe kung magpanalangin si Jesus Christ. Gumigising siya ng morning, tapos grabe siyang panalangin. Bakit? Kasi sino-show off ni Jesus Christ na the only way to connect God is through prayer. Amen? Hallelujah. Prayer teaches us to direct our eyes to the promises of God. Okay. Dito yung time, kasi malapit naman ako matapos. Okay, magtanong-tanong kaya ako. Kung tanong-tanong kaya ako, ang daming promesa ni Lord. At minsan, at kadalasan nga, ang mga promesa ni Lord ay yun yung naging mga life verses ng mga Kristohanon. Mga Kristohanon, diba? Sabi ko nga sa inyo Nag-Bisaya, ng mga Kristiyano, yun yung mga naging life verses ng mga Kristiyano. Oo. Sige nga. Nakita ko na. Takot na takot yung mga takot sila. Okay. Ano yung pwede ba tayong magbigay ng isang promesa ni Lord na naging life verse natin? Lord, takot. Sige, Pastor, si Pastor Larry. Actually, may favorite verse na promise ni Jesus Christ. Yung sinabi ni Jesus, yung pinost ko rin sa
sa GC, yung John chapter 14 verses 13-14. Ano man ang hingin nyo sa pangalan ko, ay pagkakaloob ko. Yun ang lagi kong sinasabi. Kasi nangyari ngayon eh. Meron akong pinag-pray sa kanya na yun yung sinasabi ko, Lord, sinabi mo eh. Ito yung verse, ikaw yung sabi. Kaya yun yung life verse ko yung John chapter 14 verses 13 and 14. Thank you, Pastor. Okay, sino pa yung iba? Thank you, Pastor. Na shorten na yung ko kasi nag-share. Joke na, sino pa yung iba? O parang naging, sige, si Kuya Lads. Philippians, Acts 4:12. Kailangan ako sa atin ng Panginoon. Walang ibang pangalan sa sino ng langit na ibibigay sa ating kundi ang pangalan ni Jesus na bukod natin. Amen. Hallelujah. Di ba ang ganda? Sa mga panahon hindi na natin kaya, doon tayo babalik sa ganon. Sa life verse natin. Sige, hindi syempre ako papayag na wala yung wala yung sige, si Ate Moja daw. Ready na yan si Ate Moja. Uy, ilan ba? Ilan daw ba? Hebrews 13:8 tsaka 13:5. Hebrews 13:8 is says Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Tsaka Hebrews 13:5 yung hindi kita iniwan pababayaan. Amen. Hallelujah. Diba ang ganda pa ganon? So, kung sino pa yung mga walang life verse dyan, maghanap tayo ng verse na pwede nating makapitan sa mga panahong walang-wala talaga. Tapos, masastop tayo sa depression, masastop tayo sa world ng anxiety. Kumapit tayo sa Diyos. Kumapit tayo sa simpleng verse na yon, gagamitin ni Lord para makalabas tayo sa ganun. Sino pas? Sino pas? Si Aidan? Si Nanay! Sige, si Nanay. Ako lagi ko sinasabi sa Diyos na from verse 9 na Diyos sinasabi niya, ang sabi ni Jesus, ito tandaan ninyo, maging matatag kayo, maging matapang kayo, dahil ang Panginoon lagi na andyan. Ano man mga pagsubok na nangyayari sa ating buhay, yun ay malalakpasan natin. Yun ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa Joshua 1 verse 9. Thank you. Amen. Thank you, Nanay. Oo, ang ganda. Ang ganda ng mga life verse. Kasi yung life verse ko kasi nung bata ko, John 11:35 eh. Jesus wept? Kasi yun lang yung pinaka, kasi di ba may mga panahon kasi na yun, uso yung Bible memory verse. Padamihan ng memory verse. Abot sila siya ng mga 60 na memory verse, pero yung mga John 11:35, Jesus wept, parang pinagmamalaki ko pa yun. Yung time na yun, mga ganun. Tapos, syempre, dun tayo sa mga boys. Si Kuya Jeff daw. Sabi ni Aidan, Kuya Jeff. Diba? Sabi ni Aidan, Jeff daw. Sige, last na lang si Kuya Jeff. Ay, isa-isa ba? Isa-isa? Sige kasi ano pa naman yung time natin eh. Kaya we have still more time. Kung gusto nyo baka isa-isa tayo mag-testimony. Sige, Kuya Jeff. Life verse. Matthew. May kodi ko. Nakita ko talaga. Matthew 22:37. Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso buong kaluluwa at ang buong pag-isip. Amen. Hallelujah. Praise the Lord sa araw na ito kasi nakita ko yan na may mga life verse pala. Kaya sa amin, before testimony, may Bible memory verse. Isa-isa talaga yan. Isa-isa. Kaya, lalong-lalo na sa mga praise and worship team, dapat may verse tayo na tinatago. Hindi tinatago. Dapat may verse tayo na kinakapitan. Kasi yun minsan magagamit din natin yun sa ministry. Sabi na nga, from generation to generation, the promises of God never fails. May
May naalala ba kayo? May sinabi ba sa Bible na nag-fail yung promises ni Lord? Wala, di ba? Hanggang ngayon, yung promesa ni Lord, pwede natin yung kapitan kasi hindi nag-fail yun. Lahat ng mga promesa ni Lord na nasa Bible, pili ka lang doon, hindi nag-fail yun. Hindi nag-fail si Lord. Amen? Amen. Last slide na lang. Pray without ceasing. Oh, magpanalaginan tayo, everyone. Patuloy yung pagpanalangin natin. Ano nga yung sa Tagalog, Andrea? Yung patuloy? Ano yung kanina? Tipig? Ay, may tinanong kasi ako kay Andrea kanina kasi ano? Patid? Walang patid. Sabi ko, ano yung patid? Kasi nag-ano kasi, continuously. Di ba? Walang putol, walang tigil. Simple lang ng verse na yon, pero powerful yung verse na yon, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Kailangan nating magpatuloy sa pagpanalangin. Kailangan nating walang tigil na panalangin. Kasi, alam naman natin na kahit na nakikita na ni Lord yung puso mo, kahit na nakikita ni Lord na kailangan mo ng tulong, kailangan mo pa rin isubmit kay Lord lahat. Amen? Pray without ceasing. Punta tayo sa, di ba may kasunod yan na verse? Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God, Christ Jesus, concerning you. Sa lahat ng mga panalangin natin, natutupad, sinasagot man ni Lord or hindi, magpasalamat pa rin tayo kay Lord. Kasi, yung mga certain moment, yung ngayon, is naging prayer request yan dati. So, yung ngayon, is enjoy natin, pasalamatan natin, kasi magiging testimony na yan in the future. Amen? Isama natin sa panalangin, hindi lang sa sarili natin, kundi yung mga malalapit sa atin, from our family, kung hindi man tayo showy sa family natin, hindi man tayo ganun kaklingi sa family natin, include natin sila sa prayer natin. Sa mga churchmate, actually, na-blessed ako sa bawat elders na patuloy every Sunday, nauuna pa dito sa church, patuloy na nagsasamba. Si Tatay Ladi, para hinay lang pero kanunay. Hinay lang pero kanunay. Patuloy lang, kahit na unti-unti lang yung paglalakad, pero makakaabot sa church. Young people, maging basis natin yung life ng elders natin. Kasi kahit na tayo may lakas pa, sila wala na. Compare sa lakas nila, tayo yung may mas ikaka-serve pa kay Lord. Magagamit pa natin yung life natin sa pagpuri sa ating Diyos. And yun, yung maging basis natin, yung kung paano sila mag-serve kay Lord. Diba? Palakpakan nga natin yung mga elders natin. And grabe pa, yung mga elders natin kahit na umulan andito ba? Kasi alam nila, tested and proven na kung paano mag-work si Lord through prayer. Through prayer talaga, grabe talaga. I-closing ko ito. Sa church namin, yung group namin, di ba may grupo kayo dito, Praise and Worship Team, meron din kami doon. Yung tawag sa grupo namin is Baskugan. Baskugan, which means parang malalakas. Malalakas kasi yung naka-include sa grupo na yun is yun yung naging prayer warrior team. Every time talaga na may mga prayer request, yung grupo na yun yung naging prayer warrior ng church. And I am so blessed kasi nakita ko din yan dito sa church na ito. And we have to continue to praise the Lord, to worship the Lord, pray to the Lord, devote ourselves into the Lord through prayer kasi alam naman natin, nasa Diyos lahat. Diba? Amen? Sa Lord lahat ng papuri, sa Lord lahat ng pagsamba, lahat ng lakas na meron tayo ngayon. Sa Diyos lahat yan. Kaya manalangin tayo, pray without ceasing, church. Kasi yun yung naging way natin para maging malapit tayo kay Lord. Amen? All glory belongs to the Father. Galing ko sa kay Pastor. Purihin ang Diyos dahil hindi po aksidente yung mga nangyayari. Amen? So, hindi aksidente na ikaw ang tinuro sa akin ng Diyos. Kaya ingat kayo kasi baka kayo ang ituro ni Lord. Patayoin ko rito. So dapat lagi tayong
ready. Amen? So ang mga mananampalataya, dapat lagi tayong Boy Scout at Girl Scout. Laging handa. Amen? Kasi tayo ay mga soldiers of God. So dapat lagi tayong handa sa labanan. So ang isang mananampalataya, hindi dapat tutulog-tulog. Amen at amen. Actually, hindi ko naman pababayaan na ikaw lang ang mag-exhort. Pero very short lang naman sa akin. Actually, binigay mo na kaagad. Okay? So ito yung closing mo, yung 1 Thessalonians 5:17 to 18. You pray without ceasing. So, pray without ceasing. So, ibig sabihin, when we pray, sabi nga sa Tagalog, manalangin ng walang pati. So, anong ibig sabihin nun, Pastor? Mula umaga hanggang gabi, magpe-pray ako na magpe-pray. So, tuloy-tuloy na prayer. Hindi, ang ibig sabihin nun ay, do not forget to pray. So, ang prayer natin dapat part siya ng ating life. So, lalo na sa mananampalataya, bahagi ng ating buhay pananampalataya ang panalangin. So, dapat kasama yan sa araw-araw nating pamumuhay bilang isang Kristiyano. So, ako, sabi ko nga sa inyo, siyempre, pagising natin, nagpa-pray ba tayo? Amen. So, pagkakain tayo, nagpa-pray ba tayo? Amen. Alam niyo po ba ako, bago maligo, nagpe-pray pa po ako. Okay, pati pagligo po, nagpe-pray po ako. Amen? At, siyempre, yung ating, meron tayong personal prayer, di ba? Meron tayong prayer time. Amen? Then, siyempre, bago ko mag-drive, nagpe-pray ako. Bago ako umalis sa bahay, maging sa opisina. So, ibig sabihin, dapat ang panalangin ay bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Sino sa inyo? Okay, kapag halimbawa, huminto na kayo na huminga, ano mangyayari sa atin? Mamamatay tayo. Okay? So, ang prayer ay breathing natin. Paghinga. Okay? So, when you stop to pray, then that's the time you will die spiritually. Okay, so kaya said David, di ba? Pray without ceasing. So, let us continue. Continuous dapat sa ating buhay Kristiyano ang pananalangin. Then, sabi, di ba? In everything, give thanks. Yun nga, di ba? Yung senior ni Reason. Tayo, ang prayer lang natin, prayer for supplication. Hingi lang tayo ng hingi, di ba? So, ang prayer sa atin ay humingi ng humingi ng humingi. Di ba? So, then, pag meron tayo, may binigay ang Diyos, hindi na tayo marunong magpasalamat. Di ba? Hindi nga tayo marunong magpasalamat sa binigay natin sa atin ng Diyos. And, minsan may hinihingi tayo sa Diyos na, Lord, bigyan mo ko nito. Pag binigay mo to sa akin, ito gagawin ko. Ang Diyos, tapat siya sa mga promises niya. Wala ang Diyos, never na ang Diyos ay nag-fail sa kanyang promises sa atin. But tayo, di ba? Ang dami nating promises, but most of the time, nag-fail tayo dun sa promises natin sa Diyos. Amen? So, kapag meron ginawa ang Diyos sa atin, dapat tayo magpasalamat. Kaya nga, dapat kapag nag-ask na, nag-call na yung presiders natin about sino yung gusto magpasalamat, dapat nag-uunahan na tayo sa pagpapasalamat. Diba? Ang dami nating prayers, pero pagdating pagpapasalamat, wala na nagpapasalamat. Amen? So then, ang sabi dito, for this is the will of God. So ito ang kalooban o nais sa atin ng Diyos. Una, dapat tayo, ito yung nais ng Diyos, lagi tayong manalangin. Amen? At lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Ito ang nais ng Diyos sa bawat isang mananampalataya. Amen? At amen. So kaya, tayo nga, di ba? So, very seldom na tayo magkaroon ng ganitong activity. Every once a year nga lang tayo eh. So, dapat ang prayer kasi is very important pagdating sa church life. So, dapat tayo, yun nga eh, praise God, kasi sa church nila, Sis Reason, meron prayer warrior. Dapat tayo ay meron ding prayer warriors dito. Amen. So, mamaya, meron din tayong gagawin na kailangan magsimula tayo na magpanalanginan sa isa't isa. Then panalangin natin, nabigyan tayo ng Diyos ng prayer warriors
dito sa church. Kailangan natin ng mga nananalangin. Alam niyo po ba, sa Muntinlupa dati dun sa church namin sa JGN, yung pinagalingan namin nila pastor. Si Pastor Ray kasi, meron siyang grupo ng mga nanay na nananalangin. Amen? So dapat, una, sa prayer warriors, yung mga nanay. Amen? Pero hindi naman pwedeng mga nanay lang. So dapat lahat tayo bahagi ng pananalangin sa church. Amen? Amen at amen. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. So ngayon po, ang gagawin po natin, so after this, so ang next natin, individual prayer tayo. So, ito yung time for you na makipag-usap sa Diyos. So lahat ng gusto nating sabihin sa Diyos, kung may gusto tayong i-confess sa Diyos, so ito yung oras para po sa bawat isa sa atin. So pwede kayong nakaupo, at pwede rin kayong gusto nyong lumuhod. Meron tayong mga luhuran diyan. So, ano man kung gusto nyong nakatayo na nagpe-pray, so kahit na anong position niyo po to pray, so pwede kayong manalangin. So, individual prayer. So, ito yung time natin na makipag-usap sa Diyos individually. Amen? So, hanap tayo ng places kung saan tayo mananalangin individually. Amen? So, after that, magsasalita po ako pag tapos na tayo sa ating individual prayer, then we will proceed to sa ating next prayer time.